Isang magandang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. At ang topic po natin ay paano po ba ilocate yung nicho o pinaglibingan po ng mga Hapon. At paano po ito kukuhanan ng alignment, bearing at sa paggamit na rin po ng kumpas, ganoon na rin po sa code kumpas. So ito mga kababayan, sana ang area po ay meron din po magpapatotoo na ang areang yan ay sadya po talagang pinagbaunan ng mga Hapon. Bukod po doon sa binaon nilang kulbar ay meron din pong ibinaon doon na mga nicho na yan po ay makikita natin. Merong nicho sa ilalim ng lupa at merong nicho rin po doon sa ibabaw ng lupa. So ito mga kababayan, mga ka-TH, ang kaunting kaalaman po na ito ay sana makatulong po sa inyo. At ito po ay aking ibinabahagi sa abot po ng aking makakaya. So mga kababayan, mga ka-TH, kapag gagamit po tayo ng degrees, kailangan po yan ay mayroong kumpas na tinatawag. Kumpas muna po at saka bago po yung degrees. Kaya mga kababayan, mga ka-TH, at ang video pong ito ay sana makatulong po sa ating mga kababayan. So mahalaga po yan. Dapat meron po tayong locator at meron po tayong Japanese one o di kaya po ay aura meter sa pagsukat po ng laki, haba o lapad po ng deteksyon. Ganyan po yan, magagamit po yan maging sa paghukay bago magsimula ng hukay, at ganoon din po sa pag-estimate ng lapad. So mga kababayan, mga ka-TH, bago kayo magsimulang maghukay, kailangan i-estimate nyo muna po yung lalim at ganoon na rin po para magkaroon kayo ng idea kung gaano po yung kalalim yung huhukayin. At paalala ko rin po sa ating mga kababayan, sa ating po mga ka-TH, na huwag po kayo mag-i-estimate ng mababa. Kailangan lagi po yan ay puro malalim. Wala po mag-estimate ng mababa. Paalala lang po yan sa ating po mga kababayan. At hindi po basta yung pagpasok natin sa treasure. Kailangan ang estimate lagi po yan ay malalim kahit siya mababa. So yan mga kababayan, mga ka-TH, at magpapatuloy ko po, ito po yung request ng ating isang kababayan, natin isang ka-TH, ano po yung mga tamang direksyon sa pagkumpas dito po sa nicho, kung meron po bang giveaway na makukuha. Kaya mga kababayan, samahan nyo po ako sa simpleng video ito, kaunting kaalaman na aking pong ibabahagi sa inyo. So ito mga kababayan, kapag makakalukit po kayo ng nicho at ito po yung lupa, ay gagamitin nyo po yung Japanese one at aura meter. Kung yan po ba ay gaano kahaba yung pinakang simento nya sa pagbox po nya ng nicho, ganoon din po yan. At kapag marami po yung nicho, marami pong mga ibinaunde yan, ay ang bawat locator po na ginagamit ay yan po ay hindi magkakaintindihan kung saan po yan magtuturo. At siyempre yan po ay mayroong mga nicho na inilalagay-lagay po sila. At ito rin po ay magkakaroon din ng mga palatandaan tulad po ng mga old tray, o isa rin po yan sa mga inilalagay ng Hapon, yung mga old tray. At ganoon din po yung mga batong malalaki o tinatawag na big boulder marker yan o mother code. So isa po yan sa mga palatandaan kung meron pong bato sa area na tinatawag po yan na meron po yung directional na mga pointer, mga arrow, mga marker. Ayan, yan po yung inyong makikita sa paligid. So hindi po lahat ng nicho ay merong
naandyan na sa mismong nicho sa loob niyan yung gold o baritang gold. Bibihira po yan. So ang ginagawa po dyan, kapag na-locate na po ninyo yan, ay gagamitan nyo na po ng Japanese one at aura meter. Malalaman nyo na yung lapad at detection nya. Kapag hinukay nyo na po yan, ay hindi po yan ibig sabihin ay naandyan na yung kanilang load na inilalagay. Minsan po yan ay wala din yan. So makikita din po natin yan na mga giveaway, lalo na po kung halimbawa ito po yan ay yan, ito po ay east, west, south, area north. Yan. So kapag ito po yan, ito yung tinatawag na nicho, ito po yung unang gagamitan mo ng kumpas, itong bawat sulukan. So nandyan din po yan, makikita rin dyan, yun pong giveaway na nandyan po yan. Hindi po yan nakasakto na nakalagay po dyan sa nicho. So meron man po na mga ipinababaon ang mga matataas na opisyal ng mga Hapon. So hindi po yan dyan nakalagay, nakatago pa rin po yan. So ganyan po yan mga kababayan. Kapag naka-encuentro po kayo ng nicho, ay dito po kayo manggagaling. Halimbawa po ito, yan po ay kwadrado. So yan po ay may kanya-kanyang direksyon po yan, bawat kanto. Yan po yung gagamitan ninyo ng kumpas. Kung ano po yung degrees nyan, yan po yung inyong susunda. May mga bato po yan tinatamaan diyan. Ayan mga kababayan, kung ano po yung haba ng nicho papunta po dito sa may kantuhang ito, kung ilan inch po yan, yun po yung mga distansya na may tinatamaan po yung bato. Ayan, ganun din po din eh. Ayan, mula po din eh, kukuhaan mo po yan ng kumpas. At may mga bato rin po yan tatamaan, o maliban po kapag walang bato, hindi po batuhan ng area, yan po ay mayroong mga old tree na tinatamaan. So ibig sabihin mga katits, bukod po doon sa paggamit natin ng kumpas, bukod po doon sa degrees, ay malalaman nyo rin po kung ano po yung mga distansya. Yan, ganyan po yan, ano po yung distansya na po pwede natin makita yung mga old tree o yung bato na nandiyan po sa posisyong yan. Ganon din po mga kababayan dito, kung ito po ay pahaba po yan, kwadrado, ang paggamit po niyan, ganyan po yan sa kumpas at degrees. Ganyan po yan dito, ganyan din po yan, ganyan din po yan. At patapos nyo mga kababayan na gamitan po ito ng kumpas at ganon din po sa degrees o yung pong code kumpas, ay ito rin po, ito yung tinatawag na gamitan nyo rin ito ng kumpas at degrees. Ayan, hindi na po kayo dyan maliligaw. Yan po yung tinatawag na paggamit natin ng kumpas sa bawat sulukan o laylayan po ng nicho. So yan po mga kababayan, isang tips po yan para sa ating mga kababayan na nagtatanong kung paano daw po mailulocate yung nicho. Ganyan po yan. Una po yan, yung pa-triangle po ang gagamitin ninyo sa paggamit po ng kumpas. At degrees din po, kung alang degrees po yan, makikita nyo po doon sa may code kumpas ay meron din pong tatamaan yan degrees kung ilang distance po yan, ilang meter. Yung mula po dito sa sulukan papunta doon ay kung ilang degrees po yan, kung ano tatamaan ng degrees at distansya. Ayan, mayroon po yung ibinibigay na distansya yan doon sa code kumpas. So ganoon din po dito, babalagbag din po yan, ganyan din po yung mangyayari diyan, may tatamaan din pong bato yan. Ito pong mga maliliit na ganito, ito po yung tinatamaan ng mga giveaway. Yan, basta yan po ay kapag kumudrado ng ganyan, dito po kayo gagamit ng kumpas. Pagkatapos nyo na gamitan ng ganyan, yan po yung
hinahanapan ng giveaway. Nandito po yan sa mga laylayan. Hindi po yan nangangahulugan na nandito na po yan sa loob. Na bibihira po yan. So ito pa rin po mga kababayan, mga ka-TH. Sa paghagamit pa rin po at paghanap na mga laman ng nicho, mayroon din po yung nicho na tinatawag na box na nasa ibabaw ng lupa. Ayan, o kaya di kaya ay kalahati ang nakabaon sa lupa. Ayan po yung nicho. So kapag ito po ay buo, ito po ay ibinabahagi ko sa inyo mga kababayan para po doon sa ating mga ka-TH na bago at maka-enkwentro po ng ganito. So ang mangyayari po dyan mga kababayan, kung buo po man yung box na yan at mayroong detection ng gold dyan, kapag tumatong ka dyan, magkukross yung anumang klaseng locator na gagamitin mo, maging ay ganito yan. Kapag na-locate mo dito, gagamit ka pa rin po dyan ng east, west, north, south. Pero pag dyan pa rin po ang tinutumbok, tapatan mo siya. Kung mag-iikot po dyan ang locator o magkukross po dyan, ay nangangahulugang nandito sa loob, at pag wala sa loob ay nandito po yan sa ilalim. So magkakaroon po yan ng nicho na may dot po yan sa gitna. Yan mga babayan, yan po isa nicho. Pag may dot po sa pinakang gitna ng ibabaw, ibig sabihin pailalim ka po niyan. Kapag nandini po ang dot sa kabilang are, dito po ang way niyan. Yan. Kapag nandini ang dot, ganoon din po din eh. So ibig sabihin yan mga ka-TH, nasa ilalim po ang hinahanap natin. Pag inalis po natin yan, meron po tayong makikita dyang marker sa ilalim po yan, at bababa po tayo. Ang marker pong ito ay siyang magtuturo po kung saan po yung direksyon na ating pupuntahang items. So ibig sabihin nito mga ka-TH, magkakaroon po dyan ng maraming marker na iba't ibang klase ng bato. Marami po yan. Yan po yung mga marker na hahalo sa nag-iisang marker sa bato. Papunta po natin yan dito sa ating items. Ibig sabihin mga ka-TH, ang mga bato na maraming hugis, yan po yung magpapalito sa atin sa pagbaba po natin sa ilalim. Hindi po natin malalaman kung alin po dyan yung mga marker na original, pero yan po ay ihahalo, sadya nilang ihahalo yan para po doon sa isang original na marker na yan po yung magpapagulo sa atin. Ganyan po yan mga kababayan. At isa rin po sa aking ibinabahagi ay kapag makaka-enkwentro na po kayo ng semento na katulad po nito, maging sa ilaliman po yan, halimbawa po yan nasa ilalim, ay huwag po ninyo agad babakbakin dito sa tag-ibabaw o sa tagiliran. Yan, huwag din po yan babakbakin agad. So ganito yan mga kababayan, ibabahagi ko pa rin po yan sa inyo. Kapag nagkita po tayo sa ilalim ng box ng mga nicho ng mga hapon, huwag po ninyong pupukin dito. Ganon din po dito. At huwag din po nitong babasagin, basta na lang babasagin diyan. Kung nandiyan po yung mga gold bar, ay hindi po pwedeng basagin yan agad. So kailangan linisin nyo po ang palibot, lilinisin nyo po yan, at titingnan nyo po yung mga dot nya, kung meron po mga dot pa na nilalagay o tinatatak po sa nicho, o yan po ay bihira naman po yung medyo maliit po yung box na nicho. Mga kataasan po yan ay malalim na talaga, parang nicho talaga yan. So ganyan po yan, huwag po ninyong babasagin agad dito o babasagin agad din dahil napakadelikado po niyan. Hindi po natin alam sa mga ka-TH na kapag binasag mo yan, maaring dito po yan sa loob ng nicho, kapag babasagin mo din, pupukpukin,
naandyan po yung tinatawag na booby trap, pero nandito po sa ilalim yung mga gulbar. O di kaya naman po mga katiis, kung ang malaking box na yan na nicho ay talagang kinamadahan nila ng mga gulbar sa loob, so hindi po nag-iisa yung booby trap diyan na nilalagay nila, na kapag pinalo mo dito sa ibabaw at nabasag mo yan, yung mga bato na lumalaglag diyan, maaari pumatak po yan sa pinakampin ng booby trap. Ganon din po dito yan mga ka-TH. Meron yan po ay sakto lamang, nakadikit po yan sa mismong flooring ng nicho, ang pin niya. Ganon po yan din maaari din po yan na dito po yung pin niya kapag dito mo siya binakbak. So may mga pamamaraan din tayo dyan mga ka-TH, na para makasigurado po kayo ay kailangan pakikiramdaman nyo pong mabuti kung ano po yung style ng box, kung yan po ay 1 meter o yagan niya 1 meter by 1 meter ang lapad. So medyo delikado po yan, at yung may laman po yan ay talagang yan ay hindi lang iisa yung booby trap na inilagay po dyan sa loob. So ito rin mga kababayan, mga ka-TH, kapag bubuksan nyo po yan ay huwag po kayong gagamit agad dito sa mga dingding ng mga maso para pukpukin yan. Ang gagawin nyo po dyan mga ka-TH, mga kababayan, ito pong bawat kanto, yan, ito pong bawat kanto, dyan nyo po yan sisimulan. Huwag pong pabilis-bilis, kailangan po yan ay tiklapin mo po yan dulo yan at silipin po yung loob yan para makasigurado ka. Yung pinakangkantuhan sa ibabaw, ganoon din po din hanggang sa matilpak mo po yung pinakangkantuhan niya, sa ibabaw lang kayo magtitilpak. Kung ang box po yan ay kwadrado at wala po siyang butas, so yan, masisilip mo po yan diyan kung ano po yung laman niya. Isa po yan sa aking ibinabahagi, at yan po ay na-experience ko na at pinag-aralan ko kung papaano ba babasagin ang box na nicho na yan po yung amin na ay inkwentro kapag doon sa area ay mayroong kaming nichong pupuntahan na dapat po namin locate. So ganyan po yan mga kababayan, mga ka-TH, at masilip nyo po yan diyan sa ibabaw na yan. Dito makikita mo na po yung dulo, ito lang pong kantuhan sa ibabaw, yan po yung inyong babakbakin. Matitilpak-tilpakin nyo po yan o tay-tay hanggang sa masilip nyo po yung loob. So kung nakita nyo na po ang loob mga ka-TH, at ang gold bar po niyan ay nakakamada sa loob, at yan po ay kalahati laman o mahigit kalahati. So kung mayroon po yung booby trap diyan, malalaman mo diyan kung saan yung pin. Kaya medyo ingat lang po tayo na hindi po yan magalaw, dahil napakalakas po niyang booby trap na yan. Hindi rin po yan basta lang makakaputol ng tao. Kapag ang booby trap po niyan ay bawat tagiliran, bawat dingding ay nilagyan nila, so delikado po yan. Pag sabog po na isa, dami na po rin yung iba pang natitirang booby trap. So ito mga kababayan, kapag nabuksan nyo na po yan at nakita nyo na po yung booby trap dyan, pwede nyo yung kung booby trap po nyan ay parang plato, pwede nyo po yung itaas yan. Maingat lamang po yung pagtataas nyan, at ingatan nyo lang na ito ay magalaw, itong pinakampin nya. So bago nyo galawin at itaas yung booby trap na yan, so hindi rin po mawawala yung tubig yan dyan sa loob ng box na yan. Nandyan po yung gold bar, at nandyan din po yung booby trap, nandyan po yung yung tubig na tinatawag. Kapag nabutas nyo na po mga kababayan dito sa pinakangkantuhan sa taas, ay huwag po ninyong basta dodokotin yung mga gold bar, na kung meron po yan ay huwag nyo agad basta dodokotin kung mayroon kayong kitang tubig. Bakit po? Dahil kailangan muna po natin pag-iisipang mabuti na hindi po dapat natin agad kukuhanin, at hindi po tayo magmamadali
na basta na lang damputin natin sa kasabikan, huwag po yun. Alam niyo po ba kung bakit? Ang tubig po yan ay isang chemical na kapag isinausaw mo lang yung dulo ng daliri mo, yan po ay tunaw agad. Matindi po ang chemical niyan. Isa po yan, base na po yan doon sa aming na-experience na amin pong binasag, ay pinaalis na po muna namin yung tubig niya at binuhusan po ng maraming tubig yan na mayroong pong chemical din para maalis po yung chemical niya sa loob. Huwag po agad kayo mga kababayan dadampot o dudukutin nyo agad. Nagamit po ang kamay. Huwag po yan dahil lang delikado po yung tubig niya. Yan po ay isang matinding chemical na matapang pa sa asido, na kapag yun nga pong daliri, kapag sa kasabikan at yan po agad ay dinukot mo, gusto agad humawak ng gold bar, ay pihado pong yan ay tunaw agad dyan. Kahit buto ng daliri natin, kamay natin ay tunaw agad dahil sa chemical na inilalagay po niyan. Kaya ito mga kababayan, mga katits, ito po ay paalala ko lamang sa ating mga katits na kung kayo po ay makaka-enkwentro na mga ganitong klaseng box na nasa ibabaw ng lupa o nakabaon sa lupa, ay huwag po nila agad ninyong dadamputin yung gold bar. Delikado po kayo dyan. At yan po ay meron ding tinatawag na poison. Ayan. Bukod po doon sa pinakang parang asido na siya na chemical, ay pagbutas mo palaan dito sa kabawat kantuhang ito sa taas, ay usok na po agad yan. Matindi na po yung kanyang amoy dyan. So kailangan ingat-ingat lamang po at gagamit po kayo ng gas mask. Mahalaga yung katits pag tayo ay magbabakpak po ng buong box po dyan na nicho. So ginagamit din po ang gas mask sa pagpasok din po sa entrance ng tunnel o sa paghukay na mayroon pong poison gas. So mga kababayan, mga katiit, sana ang video pong ito ay makatulong po sa ating mga kababayan, at ganoon din po sa ating kababayan na nagtanong kung paano po i-locate yung nicho ng hapon. Ay ganyan po yung pamamaraan. Gagamit din po kayo ng cross na ganyan. Bawat po yan ay kantuhan, may kanya pong degrees yan. May tatamaan po yung old tree, o ang old tree po nyan ay po pwede po yung may distansya po yan, may old tree, distansya rin po yan, old tree pa rin, distansya pa rin po yan, old tree pa rin. So ganyan mga katits, bawat alin man po dyan sa tinatamaan ng old tree yan, nandyan po yung mga malalaking deposito. Kaya bawat degrees po yan, ganoon din po din eh. Hindi po yan magbabase sila sa isa lamang. So dito po tayo, pag yan po ay dinerecho mong ganyan, kumpas, dito tayo kukuha ng giveaway nasa mga tabihan. Kaya kadalasan yung iba po ay binabasag nila nicho kung nando sa loob, wala po yung laman. Talagang kung meron man po inilagay tao na hapon, kung nandiyan lang po yan, mabubulok yan dyan. So yung pabaon po nila ng mga gold bar o isang pamana o isang tinatawag na alay sa kalikasan, kahit hindi man po bigyan yung namatay nila kasamahan ng mga pabaon, ay para na lang po yung nilalagay nila para po dun sa alay sa kalikasan. Ganyan po yan. So dito mga katiits, tandaan nyo po yan, nandito po yung mga old tree o bato. Yan, bawat yan po, pag halimbawa ay bato po yan at may pointer, may arrow, may tuldok din eh, basta yan, titinan nyo rin po dito sa mga dito po yan, titinan nyo rin po dito kung may tatamaan din po yan. So ang mga marker po na ating pong nakikita ay sadya po yung inilalagay ng mga hapon, hindi lang po isa. Kahit yung iba po dyan, yan po yung nakapagpalito, sadya pong nilagay talaga yan, isinama sa mga original marker para malito po yung mga titingin diyan. So ito po mga kababayan, mga katiits, maraming salamat pong muli sa inyong lahat sa patuloy na nanonood po ng aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po sa nagtanong sa akin kung paano, shoutout po sa inyo. At muli po, sana makatulong po itong kaunting kaalaman na akin pong ibinabahagi sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po.
At ingat-ingat po tayo sa pagtitreasure at kailangan huwag pong magmamadali. Salamat mga ka-TH.